mami, so some of you were asking po kung ano yung mga requirements to open junior savers po ng BDO. So, unang-una po, kailangan po ninyong dalhin yung birth certificate po ni baby. Kailangan po ito ay PSA or yung original po galing sa civil register kung saan po pinanganak yung baby ninyo. Pangalawa po, meron po itong initial deposit na 100 pesos. At kailangan po, meron din po kayong dalang 2 valid IDs bilang guardian ni baby. So, eto po yung tips ko sa inyo when presenting 2 valid IDs. Ano po? At least yung i-present po ninyo ay yung updated po yung pirma ninyo doon. Kasi sa akin po, experience ko, inabot po ako ng 10 years. Ano po? Sa panggagaya lamang nung signature ko noon, like I got this IDs 9 years ago. So, syempre yung mga signature ko doon medyo putyo-putyo pa. At medyo nagkakahawig naman, pero hindi kagaya ngayon, okay? So, ayun nga po, inabot po ako ng 10 taon bago magaya po yung pirma ko. Kung hindi nyo na po talaga kayang gayahin, pwede po kayong kumuha ng barangay clearance. Since ako po, ayoko na pong bumalik pa. Kaya po, pinilit ko pong gayahin. Ayan. At ito po ay i-interviewin po kayo nung teller kung saan po manggagaling yung funds na ilalagay po ninyo dito. So, usually, meron lang naman po tayong tatlong pagpipilian. It's either remittance, employed ka, or meron kang business. So, pag remittance po, tatanungin po kayo kung saang lugar po at kung anong trabaho po nung magbibigay nung funds sa account ni baby. Pangalawa po, pag kayo naman po ay merong business, kailangan po ninyong dalhin yung mga documents po ninyo. Ano po? At pangatlo po, kung kayo po ay employed naman, kailangan nyo po magdala ng employment certificate galing po sa company po kung saan po kayo nagtatrabaho. Okay. So, yun lamang po. At karagdagan lang, eto po palang junior savers ni BDO ay mawi-withdraw lang po natin through over the counter. So, para sa akin po bilang mommy, mas prefer ko po gano'n kasi nga po, syempre, kung meron po itong ATM, baka matempt po tayong kunin yung savings ni baby. So, mas maganda po na malayo tayo sa tukso. Okay? So, yan lamang po yung mga tips ko sa kung kukuha po kayo ng account ni baby. Sana po nakatulong kahit papano para at least makapag-ready po kayo ahead of time. Kasi syempre po, mahirap po nakahanapan po kayo ng mga kailangan at babalik na naman po kayo the other day. So, yun naman mga mami. So, i-push po natin na makakuha po tayo ng account ni baby at pag-ipunan po natin kahit paunti-unti para naman po pagka tumungtong po siya ng 12 years old. Ito po kasi ay from 0 to 12 years old po ito. Pwede na po atang i-manage ni baby. I am not sure po kung pwede na niyang i-manage yung account pag nag-turn po siya ng 12. Pero for me po, napakaganda po itong regalo sa mga anak natin. Kasi syempre, kahit pa unti-unti kung maiipon po ay marami na din. So, ayun lamang mga mami sa uli. I hope nakatulong po itong video na ito sa inyo at sana ay makapag-open na din po kayo ng account ni baby. Disclaimer lang po, hindi po ito bayad ng BDO. Okay, marami naman po ibang mga banks na nag-o-offer po ng ganito din para sa mga anak po natin. Naging personal choice ko lang po siya kasi nga po dahil nga po over the counter po siya, mas madali po kung sakali na magkaroon man kakailanganin po namin yung savings ni baby, mas madali po namin ma-withdraw. Kasi nga po accessible po ang BDO, marami po siyang branches. So yun naman po, babuy!